Sadyang walang hindi gagawin ng isang ina para sa kinabukasan ng mga anak. Walang hirap na hindi kakayanin at walang lungkot na hindi titiisin. Umalis siya ng bansa baon-baon ng magagandang pangarap para sa kanyang mga anak at pamilya. Subalit makalipas lamang ang 3 buwan sa Abu Dhabi, ay inuwi siya ng ating bansa na isa ng malamig na bangkay. Ano ang nangyari kay Mary Jane Balag A. Alberto sa gitnang silangan? Samahan niyo po akong muli na alalahanin ang isa na namang masakit na sinapit ng isa nating kababayang OFW sa ibang bansa. Paano nakamit ng pamilya ang hustisya? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Mary Jane Balag A. Alberto ay nabibilang sa mga kababayan natin na native ng Mountain Province na Cancanay. Nang makapag-asawa ito at ikinasal, ay nanirahan sila sa Antipolo Rizal, kung saan sila biniyayaan ng 3 mga anak. Subalit kalaunan ay nagdesisyon ng dalawan maghiwalay at naiwan sa pangangalaga ni Mary Jane ang 3 mga anak. Ayon sa kanila, si Mary Jane ay isang mapagmahal at malagang ina. Sa loob ng mahabang panahon ay nasaksihan nila ang pagtsatsaga nito para mapalaki silang 3 ng maayos sa kabila ng hirap ng buhay. Wala itong sinusuko ang problema at nagagawa pa nitong humiti kahit hindi lingid sa kanila na hirap na ito. Nang tumungtong sa tamang edad para magtrabaho, ay nagpa siya ang panganay niyang anak na si Rugin para magtrabaho sa ibang bansa, para na rin makatulong sa ina at mga kapatid. Nang nasa abroad na ang anak ay nagdesisyon si Mary Jane na sumunod dito. Nahihiya kasi ito na ang anak ang nagtatrabaho para sa kanila. Walang impormasyon tungkol sa kung paano nag-apply si Mary Jane sa Abu Dhabi. Subalit ayon sa OWA ay hindi ito dumaan sa tamang proseso ng application. Marahil ay direkta itong nag-apply ng trabaho doon bilang isang family driver. Subalit nang dumating siya sa Abu Dhabi noong July 7, 2019, imbis na driver ay nagtrabaho siya bilang katulong at nani sa employer ng Moroccan family. Ayon sa mga employer ay pansamantala lamang iyon habang pinoproseso nila ang kanyang driver's license. Kaya naman sinunod nito ang Moroccan employer at naglingkod sa pamilya bilang kasambahay. Sa kwento ng kanyang mga anak ay palagi nilang nakakausap ang ina sa video call, kaya naman hindi lingid sa kanilang kaalaman ang mga nangyayari dito sa ibang bansa. Naikwento sa kanila nito na nagtatrabaho siya mula alas 5 ng madaling araw at umaabot minsan ng alas 3 ng madaling araw kinabukasan. 2 hanggang 3 oras na lamang ito nakakapagpahinga sa loob ng isang araw. Kaya naman mabilis na bumaba ang timbang nito. Pinagbabawalan din ito ng employer na kumain hanggat hindi tapos sa lahat ng trabaho. Dahilan kung bakit na ospital ito, marahil ay dahil na rin sa sobrang pagod at kakulangan sa pagkain. Nang ma-ospital siya ay hindi pa niya nakuha ang kanyang sahod na dapat sana ay gagamitin niyang pambayad sa ospital. Kinukumpiska din ng amo nito ang kanyang cellphone at ibinabalik lamang kapag tapos na ang trabaho. Kaya naman ayon sa mga anak sa Pilipinas ay nagtitiis sila sa puyat dahil sa pagnanais na makausap ang ina. Sa kabila nito ay tiniis yun ni Mary Jane Alberto sa pag-aakala na magbabago ang kalagayan pagdating ng pinangakong driver's license ng mga amo. Subalit nang dumating ang visa nito noong September 2019, ang nakalagay sa job description doon ay domestic helper at hindi bilang isang lady driver. Habang tumatagal ay mas lumalala naman ang pakikitungo ng amo nito sa kanya. May mga pagkakataon na nagpapadala ito ng mga larawan ng mga pasa sa mga anak at ilang kakilalang OFW. Ayon dito ay malimit siyang galitan ng amo at lagi itong naiirita kahit pa nga sa maliliit na bagay. Minsan ay sinaktan siya nito dahil sa marami umanong mga sulat ng bulpen ng dingding ng bahay na kagagawa ng batang kanyang inaalagaan. Ito ang dahilan kung kaya nais ni Mary Jane na makauwi na ng Pilipinas. October 1, 2019 ay tumawag ito sa bunsong anak na si Rojan. Baka sa mukha nito ang lungkot sa kanilang pag-uusap
At sinabi nito sa kanya na hindi siya magpapadala ng pera. Sa halip, ang natitirang sahod ay ibibili niya ng tiket para makauwi na ng Pilipinas. Sa parehong araw ay nakatanggap din ng mga messages ang kanyang kapatid na si Marie mula sa kanya at humihingi ito ng tulong dahil sa muntikan na umuno siyang sakali ng amo dahil sa pinagbibintangan siya nito na may relasyon sila ng employer na lalaki. Te, papuntahan niyo na ako ni Jingjing dito. Muntik na akong sakalin ni Madam. Pinagbibintangan niya na ako kay Hamud. Papulis niyo na ako. October 2 kinabukasan ay nawalan sila ng kontak kay Mary Jean. Sa labis na pag-aalala ay direktang kinontak ng kanyang anak na si Rugin, ang employer ng ina gamit ang WhatsApp nito. Alas 3:52 na ng hapon nang makatanggap sila ng reply saying na patay na ang kanyang ina. Sa natanggap na masamang balita, ay tinawagan ni Rugin ang Moroccan employer ng ina. Subalit ang sumagot noon ay ang kamag-anak nito at sinabi na magkita sila ng personal para maipaliwanag sa kanila ang nangyari. Si Rugin kasama ang tiyahin na si Marie ay naghintay ng matagal sa lugar na sinabi ng kakatagpuing employer ng ina, subalit hindi dumating ang mga ito. Sa halip ay lagi lamang sila nitong nire-replyan na on the way na sila. Nang mapansing walang plano ang mga ito na makipag-usap, ay nagdesisyon ng magtiyahi na magtungo na ng Philippine Embassy at agad silang kinausap ng ATN officer o Assistance to Nationals. Dito ay inilahad nila ang buong detalye at humingi ng assistance. Ayon sa mga officers ng embassy ay wala pa silang natatanggap na report mula sa mga local authorities. Sa halip ay pinayuhan sila ng mga ito na ikumpirma ang balita at binigyan sila ng general email address at inutusang isend doon ang kopya ng passport ng ina. Nang makatanggap ng tawag si Rugin mula sa employer ng ina, ay pinapunta siya nito sa Shabia Police Station at doon ay pinaliwanag sa kanila na tumalon umano ang kanilang ina mula sa balkonahe ng 13th floor na kanilang tinitirhan. Ayon sa employer, ay natutulog na sila ng mahimbing nang bigla na lamang umano silang makarinig ng malakas na kalabog at nang bumaba sila ay may mga pulis na sa ibaba. Nangako din ito na handa silang magbigay ng tulong sa pamilya ni Mary Jean at sa lahat ng mga kakailanganin. Nang kausapin ni Rugin ang mga pulis ay kinumpirma sa kanila ng mga ito na si Mary Jean ay nagpakamatay, bagay na hindi pinaniniwalaan ng pamilya na magagawa ng ilaw ng kanilang tahanan. Pinaliwanag niya sa mga pulis na imposibleng gawin niyon ng ina at ipinakita niya sa mga ito ang mga huling mensahe na natanggap nila mula rito at sa paghingi nito ng tulong. Pinayuhan siya ng mga pulis na ipatranslate ang mga messages sa Arabic at bumalik sa kanila para mag-file ng reklamo. Agad niya naman itong sinunod at muli ay dinitalye sa mga pulis ang lahat ng impormasyon na alam niyang makakatulong sa investigasyon. October 3 na niya nagawang sabihin sa mga kapatid at kamag-anak sa Pilipinas ang masamang balita. Sa parehong araw ay muli siyang bumalik sa police station para makita ang bangkay ng ina. Subalit hindi siya pinahintulutan dahil sa hindi pa umano tapos ang investigasyon. Muli ay bumalik siya sa tanggapan ng Philippine Embassy para i-relay sa mga ito na kinumpirma na ng mga lokal na pulis ang pagkamatay ng kanyang ina. Muli ay pinayuhan siya ng mga officer ng Philippine Embassy na maghintay sa resulta ng forensic report bago umano nila malalaman kung ano ang susunod na gagawing hakbang. Habang naghihintay ay nirefer siya ng mga ito sa Repatriation Department at binigyan ng mga listahan ng mga bagay na kailangan niyang ma-accomplish. Ayon sa officer in charge sa repatriation normally, ay sinasagot umano ng employer ang lahat ng gastos, subalit kung hindi umano iyon ang nakalagay sa pinirmahang kontrata, ay tutulungan sila ng embassy. October 4, sa pangalawang pagkakataon, ay muling bumalik si Rugin sa police station para makita ang katawan ng ina at inutusan siya ng mga ito na magtungo sa hospital para i-check kung papayag na ba silang makita niya ang katawan. Pagdating sa hospital ay sinabihan siya ng mga officer ng mortuary na hindi pa pwede dahil sa hindi pa tapos ang investigasyon. October 6, sa pangatlong pagkakataon, ay bumalik siya sa mortuary para makita ang ina, subalit muli ay hindi siya pinayagan. Ayon sa staff doon, ang forensic procedure ay nagtatagal ng 1 hanggang 2 linggo.
Mula sa mortuary ay nagtungo siya ng Philippine Embassy kung saan ay binigyan siya ng mga papeles na kailangan niyang fill-upan para sa incident report. October 7 ay bumalik siya sa mortuary para makakuha ng update sa ginagawang forensic examination, subalit wala pa umanong resulta. October 9 sa wakas ay binigyan siya ng Sheikh Khalifa Hospital ng 3 pahina ng mga dokumento at inutusan na dalhin ang mga iyon sa police station. Ang nasabing mga documents ay nakasulat sa Arabic at hindi man lamang iyon ipinaliwanag sa kanila. Kasabay nito, ang pamilya nila sa Pilipinas ay nagtungo sa OWA Baguio para humingi ng assistance para sa repatriation ng katawan ni Mary Jean. Dito ay sinabi sa kanila ng mga staff doon na undocumented OFW ang kanilang ina, kaya naman hindi umano ito valid na makakatanggap ng OWA assistance. Sa halip ay nirefer sila ng mga ito sa Department of Foreign Affairs sa Baguio. Nang magtungo sila sa DFA, ay sinabi sa kanila ng mga ito na nakapag-file na umano sila ng report sa DFA Abu Dhabi at kinakailangan umanong mag-file ng parehong report ang mga anak ni Mary Jean sa DFA sa Manila para sa mas mabilis na proseso. October 10 ay muling bumalik si Rugin sa police station para makuha ang mga gamit ng ina. Subalit sinabi sa kanya ng mga pulis na wala pa sa kanila ang mga gamit ng ina at nasa employer pa nito. Pagsapit ng October 11, ay mabilis nang kumalat ang balita sa mga media sa UAE at Pilipinas. Nabuo din ng Justice for Jean Alberto na Facebook page. Sa pagkalat ng balita ay saka lamang nataranta ang Philippine Embassy at agad na nag-reach out sa pamilya para mag-offer ng tulong at agad na humingi ng update sa mga pulis at morgue. Kasama ang official ng embassy at local police ay nagtungo sila Rugin sa tinitirhan ng amo ng ina sa Shams Mira Tower sa Al Reem para kunin ang mga gamit nito. Pagdating nila sa lugar ay galit pa ang Moroccan employer. Nang makita siya, nakaimpake na ang gamit ng ina na agad din namang ibinigay sa kanya. Agad naman niyang hinanap ang ilang mga personal na gamit ng ina na alam niyang makakatulong sa investigasyon, gaya ng mobile phone nito at diary. Subalit ganun na lamang ang kanyang lungkot dahil sa may mga nawawalang mensahe sa cellphone nito at maging ang diary nito ay may mga pahina na nawawala. Mula sa Al Reem ay dinala siya ng mga official ng embassy sa isang abogado para sa consultation. October 19 hanggang 20 ay official na nagsampa ng reklamo si Rugin sa korte ng Abu Dhabi. October 23 ay muling pumunta si Rugin sa OWA sa Abu Dhabi, kung saan ay sinabihan siya ng mga ito na kailangan ng approval ng main office ng OWA sa Pilipinas para sa hinihingi nilang financial support. Muli ay bumalik siya sa Philippine Embassy at pinayuhan siya ng mga ito na magsulat tungkol sa kanyang kahilingan na financial support sa OWA at i-endorse umano nila ito iyon. Sinabihan din siya ng ambassador na makipag-coordinate sa LBC para sa repatriation. October 25, ang pamilya at mga kamag-anak nila ay nakipag-usap sa mga official ng OWA sa Pasay para mag-demand ng tulong. Sa kanilang naging panayam kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, ay limited lamang umano ang maibibigay sa kanilang tulong ng OWA dahil sa hindi member ang kanyang ina at maaari umano itong ikagalit ng mga miyembro kung magbibigay sila ng full assistance sa isang undocumented OFW tulad ng kanyang ina. Subalit ganun pa man ay tutulong pa rin umano sila dahil sa member umano ng OWA ang kapatid nito na si Marie. October 30 ay sinundo ng kanyang pamilya ang katawan ni Mary Jean sa Ninoy International Airport. Natagalan pa ang pag-claim nila ng katawan dahil sa walang member ng OWA ang naroon para mag-assist. Kaya naman ganun na lamang ang sama ng loob ng pamilya. November 7 ay inihatid sa huling himlayan si Mary Jean sa kanilang bayan sa Antipolo, Rizal. Mula sa San Antonio de Padua Church ay dinala ito sa Providence Memorial Park. Sa kabila ng lahat ng hirap ay hindi nawala ng pag-asa ang mga anak ni Mary Jean at ginawa nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanilang ina. Kahit pa nga ilang beses silang pagpasapasahan ng mga tanggapan ng ating gobyerno na siya lamang inaasahan nilang makakatulong sa kanila.
Sa mga ginawang pagdinig ay pinagdiinan ng depensa na imposibleng nagpakamatay si Mary Jean Alberto, base na rin sa ginawa nitong paghingi ng tulong sa mga anak at ilang kakilala ilang araw bago ang insidente. Ganun pa man ay walang sapat na ebidensya na magdidiin sa Moroccan national nitong mga amo. Subalit sa ibinigay na hatol ng Abu Dhabi Court ay napatunayang ang mga salarin ay nagkasala at napatawa ng parusang 5 taon na pagkakakulong. Bagamat hindi iyon sapat na kaparusahan para sa kanila ay bahagya namang ikinatuwa iyon ng mga nagmamahal kay Mary Jean. Dahil sa kabila ng kanilang kahirapan, kawalan ng sapat na kaalaman at hindi pagkakaroon ng sapat na tulong sa ating gobyerno, kahit papaano ay nagawa nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang ina. Hindi man nakatanggap ng sapat na kaparusahan ayon sa kanila, ay bahala na ang Diyos na maghusga sa kanya sa oras ng paghuhukom. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.